Para maabot ng publiko ang serbisyo ng pamahalaan, maaari ninyong isumbong ang nalalamang katiwalian at iba pang reklamo sa programang 8888 dito sa PTV. Mga kababayan, eto na uli ang linya ng pagbabago na magbibigay daan sa suliraning idinudulog ninyo sa 8888 hotline at sa Presidential Action Center. Sa araw na ito, ipapakita namin sa inyo ang ilan sa mga problemang inilapit sa pamahalaan at hinanapan ng solusyon. Itong matutunghayan nyo ngayon ay tungkol sa magkapatid mula sa Pasay City na humingi ng tulong sa Presidential Action Center para sa puhunan ng kanilang maliit na negosyo at pag-aaral ng kanilang anak. Alauna pa lang ng madaling araw, gising na si Charming Hepoleo para ihanda ang ulam na pang-almusal na kanyang ititinda. Mag-isang binubuhay ni Charming ang 3 niyang anak sa pamamagitan ng pagbebenta ng ulam at merienda sa isang kanto malapit sa kanyang inuupahang bahay sa Maricaban, Pasay City. Doon ko lahat kinukuha pagpapaaral ko, nag-uupa kami ng bahay, nagbabayad kami ng tubig, kuryente sa pagtitinda ko. Kasama ni Charming sa bahay ang kapatid niyang si Charlene. Dati rin siyang tindera ng pagkain pero tumigil muna siya mula ng manganak nitong Hunyo. Sa ngayon, umaasa siya at ang kanyang 4 na anak sa kita ng kanilang padre de pamilya na nagtatrabaho bilang isang bus washer sa Laguna. Kahit konti puhunan lang, magkaroon lang kami mga puhunan para sa mga anak ko. Asawa ko kasi, magkano lang naman ang kinikita niya sa paghuhugas sa Laguna. Aminado ang magkapatid na hindi sapat ang kinikita ng kanilang pamilya para sa pantustos nila araw-araw. Kasama rin kasi ni Charming at Charlene sa bahay ang kanilang nanay at iba pang mga kapatid. Maliban pa riyan, 3,600 pesos din ang binabayaran nilang buwan ng upa sa bahay, bukod pa ang bayad sa kuryente at tubig. Kaya naman minarapat ng magkapatid na lumapit sa Presidential Action Center sa pag-asang mabibigyan sila ng pamahalaan ng puhunan para sa kanilang negosyo. Actually, ang puhunan ko talaga, utang, araw-araw naguhulog. Kaya gusto ko sana magkaroon ako ng sariling puhunan, yun ang hiniling ko doon sa kanila. Sabi ko sa mama ko at mga kapatid ko, subukan natin, lumapit. Sabi ko, para magkaroon naman tayo ng puhunan, makakuha tayo ng pwesto na maayos. Yun po. Setyembre nang ilapit nila Charming at Charlene ang kanilang hiling sa PACE. October 10 nang iulat ng Pasay Social Welfare Department na inirekomenda na nila ang magkapatid sa Livelihood at Educational Assistance Program ni Vice Mayor Noel Del Rosario. Pero mahigit 1 buwan nang lumipas, wala pa ang pangakong tulong ng lokal na pamahalaan. Naghihintay rin kami kahit sabi, November magkakaroon daw ng ng livelihood para sa mga solo parents. Hanggang ngayon, hindi pa naman kami nai-inform, hindi pa ako nai-inform. Sabi, iti-text daw. Hanggang ngayon, wala din naman text. Kaya naman sinamahan ng aming team ang magkapatid sa Pasay City Hall para i-follow up ang kanilang request. Paliwanag ni Juvie Basco Sales ng Office of the Vice Mayor, wala pang 1 linggo mula nang isumite ni na Charming at Charlene ang kanilang requirement ay ready for releasing na ang 500 pesos na educational aid para sa kanilang mga anak. Pero hirap umano siyang makontak ang magkapatid para sabihang pwede na nilang kunin ang pera sa releasing department ng City Hall. Dumating sila dito October din po marirelease sila. Kung nag-cut-on po ang araw na punta nila dito Wednesday, may cut-off po kasi kami. So kung Wednesday dumating sila, susunod na Friday po. Itong Friday na darating, marireleasean po sila. Sa mismong oras na iyon, naibigay na kina Charming at Charlene ang pera. Kahit na 1 beses na bigayan lang ang educational assistance na magagamit para sa baon at pamasahe ng kanilang mga anak, nangako naman ang tanggapan ni Vice Mayor na hahanapan nila ng iba pang educational assistance program ang mga anak ni na Charming at Charlene. O okay po yung grades ng anak niya or mailalapit po natin kay Mayor kasi si Mayor po ang may program. 1,000 po yun sa elementary at saka sa high school, kung hindi pa ako nagkakamali, sa public school. Pinuntahan din namin ang opisina ng Pasay Social Welfare Department para i-update ang hiling na livelihood assistance ng magkapatid. Paliwanag ng kanilang hepe na si Rosalinda Orobia, may iba't ibang livelihood programs ang City Social Welfare and Development para sa ating mga kababayan.
Mayroon din umanong livelihood programs na may aalok ang ibang sektor ng lokal na pamahalaan. Ito po, meron po kami ngayon na Cash for Work. We can also include them doon sa 10 days Cash for Work program. Pero sa ngayon po, inaayos pa lang po namin yung mga documents. Kasi alam niyo naman po, pag pera ng gobyerno, kinakailangan, it has to, idaan sa tamang process. Inilapit na ng CSWD sina Charlene at Charming sa opisina ni Congresswoman Emmy Calixto Rubiano sa pag-asang tuluyan ng mabibigyan sila ng karagdagang puhunan para sa kanilang maliit na negosyo. Sa ngayon daw, puno na lahat ang livelihood nila. So bagay, maghihintay pa rin kami. Nagpapasalamat naman ang magkapatid dahil unti-unti nang natutugunan ang kanilang hiling na tulong pangkabuhayan para di naman daw sila nakadepende lang sa pamahalaan. Kay President Duterte, maraming salamat po sa pagtugon sa naging problema namin na ma-actionan yung hinihingi naming financial assistance at puhunan para sa amin. Maraming salamat po. Maraming salamat sa tanggapan ni Vice Mayor Noel Del Rosario at sa Pasay Social Welfare Department sa inyong mabilis na aksyon para tuldukan ang suliranin ng magkapatid na Hepoleo. At sa inyo, Charlene at Charming, salamat din sa pagtitiwala ninyo sa pamahalaan. Saludo kami sa inyong pagpupursige na may taguyod ang inyong pamilya na hindi nakaasa lang sa gobyerno. Inspirasyon talaga sa ating mga kababayan ang malaman nilang kumikilos ang gobyerno sa problemang inilalapit dito. Isa pang natulungan sa kanyang problema ay si Paul Antonio Salvacion na lumapit sa PACE noong September 27, 2016 para ma-release ng SSS ang death benefits ng kanyang yumaong asawa. Ang benepisaryo nito ay ang kanilang anak na si Mary Jane na isang minor na edad pa. Pero naproseso ito ni Ginoong Salvacion dahil ang gagamit din naman ay si Mary Jane na kailangan operahan. Ginawa namin din ng paraan kung paano mapapadali yung proseso. Tinulungan namin kasi ang sitwasyon niya, yung kanyang anak na tagapagmana na yun ay nasa ospital at kailangan ng pera para doon sa operation. Ang problema nga natin, syempre malaking halaga ang operation. Kaya pinasilitate din namin yung processing. At natutuwa din kami ibalita sa lahat na nitong nakaraang Oktubre, na-release na yung kanyang pension. Nakuha na. At sana nasa mabuting kalagayan na rin si Mary Jane na sa aking alam ay nag-undergo ng operation. Maraming salamat SSS sa walang tigil ninyong pag-asikaso sa mga nire-refer ng 8888 hotline at Presidential Action Center. Bukod dyan sa problema ni Ginoong Salvacion, may mga kaso ring inaksyonan ang PACE mula sa probinsya. Desperado na kasi ang mga kababayan natin sa kanilang problema. Sumulat sa PACE noong July 14, 2016 ang mga residente ng Sitio Kalangawan, District 1 sa Babatngon, Leyte dahil sa problema nila sa basura. Sumbong nila, nagkalat na ang mga hindi nakokolektang basura sa National Road mula sa San Miguel, Barugo, Cariaga hanggang Ormoc. Kaya naman ni-refer ng PACE sa lokal na pamahalaan ng Babatngon, Leyte ang problema. Agad namang tumugon si Mayor Maria Feg Galapon Rondina at nakipagtulungan sa Environmental Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources Region 8. Nagdaos ng technical conference ukol sa suliranin at naglabas ng resolusyong tumatapos sa problema sa basura. Pinagkocommit ang mga taga-Babatngon na mag-segregate ng kanilang basura at magkaroon ng materials recovery facility sa bawat barangay. Sa parte naman ng munisipyo, pinagkocommit din silang kolektahin ang mga basura at dalhin sa kanilang dump site habang hinihintay pang maging operational ang kanilang sanitary landfill sa District 1. Kaya malaking ginhawa ito para sa mga taga-Babatngon. Hindi na babaho ang kanilang lugar, ligtas pa sila sa sakit na maaaring idulot ng maruming kapaligiran. Thumbs up po tayo sa DENR Region 8, sa lokal na pamahalaan ng Babatngon at syempre sa mga residente na naging vigilant sa kanilang pagtawag sa atensyon ng pamahalaan. Ito pa ang isang problemang galing sa probinsya. Nag-email sa PACE si Gina Bel Cabasa ng Cagayan de Oro City noong October 6 ngayong taon. Hirap na raw ang kalooban ng kanyang ina dahil sa kalagayan ng kanyang kapatid na natenga sa Riyadh, Saudi Arabia. Natapos noong August 6, 2016 ang kontrata ng kanyang kapatid na si Mark Ian Laride
at nagkakasakit na siya pero hindi pa rin makauwi at hindi nabigyan ng settlement ng kanyang employer. Humingi na sila ng tulong sa Philippine Overseas Employment Administration or POEA sa Cagayan de Oro pero natatagalan sila sa aksyon dahil i-refer pa raw sa main office ng POEA dito sa Manila ang problema, kaya dumulog na sila sa PACE. Ni-refer naman sila ng PACE sa opisina ni Undersecretary Jesus Yabes ng Migrant Workers Affairs. Makalipas ang 3 linggo, nakauwi na si Mark Ian noong October 26, kaya muling nag-email si Ginabel noong November 7 para magpasalamat. Parang nabunutan daw ng tinik sa dibdib ang kanilang pamilya dahil kapiling na nila ngayon si Mark Ian. Maraming salamat sa OMWA o Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs sa pagtugon nyo sa problema ni Ginaline Cabasan. Huwag kayong papagod tumulong sa ating mga kababayang nangangailangan ng tulong sa ibang bansa dahil wala naman silang kakampi doon kundi kayo lang. At Ginabel, salamat din sa pagtitiwala mo sa ating pamahalaan. Mga kababayan, muli ninyo natunghayan ang ilan sa mga problemang sinulusyonan ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng 8888 hotline at Presidential Action Center. Tumawag lamang po kayo sa 8888 o di kaya'y pumunta sa PACE para kayo ay maasistihan. Ako po, si Cathy San Gabriel. At ako naman si ASEC Chris Ablan. Lagi niyong tandaan, walang suliraning hindi mareresolba dahil sa Administrasyong Duterte may kakampi kayo. Basta't ilapit nyo lang ito sa linya ng pagbabago.